Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa pagpasok po natin sa ika-4 na linggo, sa panahon ng Adbyento, tayong lahat ay inaanyayahan na tularan ang mahal na Birheng Maria na nagmamadali upang makagawa ng mabuti sa kapwa. Ngayong umagang ito, kasama ng ating mga panalangin, kasama ng ating mga personal na intensyon, gagawa tayo ng mabuti. Una, sa pamamagitan ng pananalangin para sa mga taong may sakit. Ipagdadasal din natin ang lahat ng mga biktima ng bagyo at kalamidad. Atin ding ipagdadasal ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa, ang mga nadidepress, nakakaisip na kitlin ang kanilang buhay. At lahat ng mga nangangailangan ng panalangin, lalo na yung mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Kasama noon, tayo din ay inaanyayahan upang magkawang gawa. Kasama ko po si Father Omar Oco, ang rector ng Holy Trinity College Seminary ng Daet, Camarines Norte. Lalapit sila sa atin upang matulungan ang kanilang seminaryo na maipagpatuloy ang paghuhubog sa mga future priests sa pamamagitan ng ating tulong pinansyal mamaya sa kanilang pangangaruling upang may magpatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa hinaharap. Tayo ay magkawang gawa upang maging handa na tunay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalogo mo at iyong pinalakas. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Saka niya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng binsang paghahandog ng kanyang sarili, at ito'y sapat na.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinala mo o dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ilang araw na lang at atin ang ipagdidiwang ang halos isang buwan din nating hinintay at pinaghandaan. Alam ko na marami po sa inyo ay abalang-abala na sa ngayon sa paghahanda ngayong darating na Pasko. Kung kaya nga, magandang paalalahanan tayo na dapat ang focus natin ngayong Paskong ito, over and above our material preparation, ay yung spiritual preparation natin. At masakit mang sabihin, sa mga ganitong panahon, hindi lahat ng nakikilahok sa pagdiriwang o nagsisimba ay namamaximize ang opportunity to enjoy and be strengthened by the grace and blessing that this season brings. Ang iba, nakakiselebrate lang because of tradition, but empty of real meaning and spirit. Huwag sana nating sayangin ang opportunity to be in the presence of our Lord. It is an occasion that we should grab and make the most of while it lasts. Baka hindi na dumating, sayang naman ang opportunity. Marami na taken for granted ang presensya ng Diyos. Lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Habang nagmimisa, nagte-text.
habang nagmimisa, at habang binabasa ang mga pagbasa, ang isip ay lipad sa kung anong mga bibilhing regalo ngayong Pasko. Habang nagdadasal, nanonood ng Reels or TikTok. Habang nagsesermon ang pari, natutulog, naiinip. Habang communion time, ang isip ay nasa kikitaing tubo out of business deal. Today, we are reminded of the great opportunity we have in order to make the most of the presence of the Lord this Christmas. Katulad ni na Elizabeth, John the Baptist, and Mary, let us take the opportunity to make the most of the presence of Jesus. Si Maria ay nagmamadaling pumunta kay Elizabeth upang ipakita at ipadama ang kanyang pagdamay sa kanyang pinsang matanda na nabuntis at nahihirapang magdalang tao, nahihirapang magbuntis. Samantalang si Juan ay napuno ng galak at nalulundag sa tuwa sa sinapupunan ni Elizabeth dahil sa presensya ng Panginoong Hesus. Si Elizabeth naman ay hindi mapagilang magpakumbaba. Nakita ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos at hindi mapigilang magpuri at magpasalamat sa Diyos katulad ni Maria. Mga kapatid, sa ating paghihintay sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus at sa presensya ng Panginoon sa ating banal na misa, katulad ng tatlong ito, ni Maria, ni Elizabeth at ni John the Baptist, sana samantalahin natin ang pagkakataon na kasama natin ang Diyos. Kasi sayang ang opportunity. Sabi nga po, opportunity knocks only once. Baka paglabas natin ng banal na misang ito, baka pagkalipas ng Paskong ito, mawala na tayo ng opportunity para maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sayang naman. Habang puno pa tayo ng kagalakan at biyaya, bunga ng presensya ng Panginoong Hesus, wag lamang nating samantalahin ito para sa ating family reunion or salo-salo o Christmas party. Gawin natin itong opportunity para tayo ay maggawang-gawa. Tumulong tayo sa nangangailangan at palakasin ang ating sarili spiritually to become the best version of ourselves as Christ's disciple this Christmas. Sana'y kada celebration ng Pasko, lumalago ang ating hindi lamang pagkatao, kundi lumalago ang ating pagiging Kristiyano. Huwag nating baliwalain ang pagkakataon natin. Sayang, baka hindi na dumating. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas natin sa Kanya ang nilalaman ng ating mga puso at ilahad sa Kanya ang pangangailangan ng sambayanan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan at sa paggabay ng Espiritu Santo ay maisakatuparan nito ang misyon na madala si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Birheng Maria ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong Tagapagligtas at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadalhin ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay matamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karukhaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Birheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmithiin na nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang takdang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, maging panahon nawa ng walang katapusang pagpapala, ang paghahanda naming ito sa pagdating ng mananakop. Pagharian nawa kami ng pag-asa at kagalakan sa inaasam naming kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na bubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa paghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayan ng pagpapala mo.
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makahanap sa kanyang kadakilaan. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin sa pagiging bakibilang sa mga mapalad sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collection na nagdaang linggo. Salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay naanyayang suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga,
siguradong kayo'y makatutulong na. Ikaapat, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan na din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayo magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ikalima, sa darating pong Lunes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga misa po sa buong araw ay makikita nyo sa ating screen. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Narito po ngayon si Father Omar ng Holy Trinity College Seminary ng Daet, Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Muli ako po si Father Omar, ang rektor ng Holy Trinity College Seminary sa Diocese of Daet, Camarines Norte. Kasama ko po ang 15 seminarista na nangangaroling mula pa noong December 15 to hanggang bukas 23. Ang ginagawa po namin pangaroling ay para sa pondo ng aming seminaryo. May kasabihan kami sa aming diocese, sabi namin, kung mayong pondo, pumundo. If you do not have funds, you stop. Pero para sa amin, mahalaga ang formation ng seminarista sapagkat ito yung future ng Diocese of Daet, ito yung future ng ating simbahan. Dito nagmumula yung mga bukasyon, dito nagmumula yung mga magiging pari sa future natin. Kaya bawal mag-stop, bawal huminto ang programa ng seminaryo. Kaya kami lumalapit, dumudulog sa inyo, namamasko sa inyo sa pamamagitan ng aming mga awitin na sana'y tulungan nyo ang aming seminaryo nang sa gayon madagdagan ang pondo para sa pagpapatuloy ng aming formasyon. In advance, I would like to thank Father Oka for generously accepting us here in this parish and also sa inyong lahat na magpapabot ng inyong tulong para sa amin. Again, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakawang gawa ninyo. Sinilang ating kaligtasan, sa bilis sinilang ating kaligtasan, sa bilis sinilang ating kaligtasan. Atin ang kaligtaan, ang mga hitwaan, pagkat ngayon ay araw ng ating kaligtasan. Ihandog natin pusong puspos pagmamahalan, doon sa sanggol sa Belen, hari sa sabsaban. Ihandog natin pusong puspos pagmamahalan, doon sa sanggol sa Belen, hari sa sabsaban. Hari sa sabsaban. Tayo na lumalaw doon sa Belen, sa bilinis sinilang ating kaligtasan, sa bilinis sinilang ating kaligtasan, sa bilinis sinilang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan, ang ating kaligtasan, ang ating kaligtasan. Sa
Apples of mustard seeds, take your spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, make the home, jingle bells, make the home, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful open sleigh. Make the home, jingle bells, make the home, jingle bells. As the way the old year passes, la 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 la. Jingle bells, jingle all the way. La 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 la. Jingle bells, jingle, jingle, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Heed the song of wind and bird. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Take the home, jingle bells, take the home, jingle bells, dashing to the snow. In a wondrous open sleigh. Oh, the bells may go, laughing all the way. Ha ha ha. So what's the reason? Take your spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open. Take the home, jingle bells, take the home, jingle bells. Oh, what fun it is to ride in a wondrous open sleigh. Hey! Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-11 na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating sibahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious article. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa Holy Trinity College Seminary ng Daet Camarines Sur, Norte. Sa pangunguna ng kanilang rektor, Father Omar Oco, sa pagdalaw sa atin sa Pambansang Dambana.
Sumainyo ang Panginoon At sumayin rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.